Nagka-instant plant bed kayo ah. Baka may magtanong, hindi raw treated yung kahoy. May treated yung namin ginamit. May treated po silang kahoy. Ayaw niyang gamitin. Gusto niya yung hindi treated. Eh, yung treated yan na. Hindi. Treated yan, di ba? Ang advantage kasi ng Magpaliwanag ka. ang advantage ng treated, long life siya sa 10 years wet now. and dry. Ah. Tapos? Pero nakakasira siya sa pananim kasi ang chemical niya. Ah, okay. Pwede ma-absorb ng plants. Mm. Yun pala yun. Lalo na pag yung Bagong treat lang? Oo. Oo. Ayan, Ito inayos na naman nila yung garden ni Lester. Hindi akin to kay Nama. Ay, mama niya pala. Nilinis ng mama niya kanina. Umuwi daw eh. Mga umuwi eh. Para may pagkaabalahan daw. Mga linggo pa lang, magyayang umuwi na. Naiinip na. Sabi niya? Ano sabi niya? So, Akala niya maganda dito, yung pala nakakamatay daw yung katahimikan. Kalungkutan. Nalulungkot na eh. Ay, yellow pa to, ano? May kunting yellow pa oh. Maganda nga ito, mabawasan mo yung mga sanga-sanga. Ay, nadala mo. Oo nga. Ang alin? ay, pasok ka naman bukas eh. Next week na lang. Maano pa naman. Halalagot ka yung pamputol ng Binanggit ko kahoy. pa naman sa'yo kanina ma. Okay lang. Kalimutan din. Pagod na rin ako eh. Nagkakatay pa tayo. Oo nga. Wala ka ng panahon. Kasi Sabado na bukas. Iniisip ko kasi baka tumubo ng dahon. Tagal pa naman yan. Hindi. Grabe ka naman. Minadali mo naman yung pagtubo ng dahon. Thank you. Nandito po kami kasi magkakatay sila ng baboy. Kaya si Dadong habang nag-aantay na dumating yung baboy, naglagay muna sila ng plant bed dito. Dati kasi ano lang to eh. Diretso na nilang tinaniman. Biglang luminis yung backyard nila. Dati man. Hindi. Ha? Dati ba hindi? Hindi kasi may mga tuyong dahon. Mag-isa nun eh. Mga tuyong dahon tsaka busy silang dalawa. Eh ngayon andyan na yung mama niya. Biglang binawid. Dalawa doon sila dito. Ha? Mamaya talaga lang. Ikaw lang mag-isa. Dati, ito este, oh, sabi niya dati daw siya lang daw naglilinis. Dalawa pala kami. Ayusin mo yung mga sinasabi mo. Statement kailangan ba? Isama mo yung isa. Ay, ang galing. Nilipat mo pala yung siga mo dyan. Doon, no? Oh, nalilipat yun. Eh, mainit eh. Ang labas. Aba, yung kabilang bahay parang may nag-ano din. Ay, ano yan? Competitive yan. Si Tatang yan. Buhusan mo na lang yan ng Alam mo, kaya hindi ko lupa. tinapos kanina to kasi naantay ko talaga si Dong. Si Dadong. Alam ah. Bakit sinimulan mo na ba kanina yan? Kinabit ko yan. Ah, yung sa gilid. Binisip ko kanina, ganito. Pagano'n. Siyempre, si Foreman dumating. Naiba yung... Naiba yung plano. Naiba pa rin Foreman. Tanim mo dito. Puro Kamatis. sili. Sine. Oo nga. Yung ano, kailangan ng... Sili. Tapos yung bell. Shit, ano pa kayo tatanim ko doon? Bell pepper. Ay, eggplants dito para exposed sa Tanim araw. mo dito. Eggplant. Yung Kamatis dito eh. Dong. sibuyas, yung dahon. Eh, gaya nung nakaraan. Leeks tsaka yung ano niya. Yung buntot. Parang baka na. Bakit? Oo, parang mga baka. Lalaki oh. Walang buntot. At tinapon yan. Natapon nila yun. Hindi kaya matigas na to? Sabi ko sa'yo, padala mo lahat eh. Hindi matigas yan. Hindi kaya Kasi matigas. kasama ng puwet yun, mama. Saka nung baboy. Ayun yung nag-deliver Baka po. mag-uwi yun. So, yan po yung nag-deliver ng baboy. Ayun na. Sige na ma, dali mo na ma. Katay na. Ang laki ng baboy, ano? Parang dragon. So, ayan. Galing kasi sila sa sa winter. Kaya medyo mataba sila. Unlike dati, paano? Yung summer tsaka fall natin na biniling mga baboy na medyo payat.
Ito pwede to pang ano, pork steak na. Yan yung ginagawa mo, 'di ba? Malambot to eh. Oh, tapos lagyan na ng konting taba. Pang sigang talaga yung para pong basura lang yung pinaglalagyan ni Dadong. Oh. Kasi doon na namin yan hugasan sa bahay eh. Para nakahiwa-hiwalay na siya. Diyan yung mga buto-buto. Dito yung ano yan dito pa. Ayun, basta yung mga laman nandyan. Tinawagan. Kasi may kasabay yun eh. Sina? Mang Well. Hindi yun. Ah. Bigla, ingat mo. May kasalan po nangyayari ngayon dito. At meron pa kaming kinakatay na dinosaur. Tingnan mo oh. 1/4 lang yung kanya pero laki. 1/4 lang po yan. Ayun yung ating ano, Master cutter. master cut. Master cutter. Mga kaba. Hindi na nagsasalita. Buwisit na yan. Pero ano pa naman sa ilalim mo? Pinipilit mo sarili. May scavenger. Ano, tatapon na yan ni Jason. Sa atin to pang ano pa to eh, no? Panlaga, no? Malalasing ka pa dyan. Ayun. Lalasing ka pa. Grabe kasi yung taba, oh. Pinag-iisipan pa niya kung anong gagawin niya dyan. Alisin mo lang yung ano. Ay, magchichicharon ka pala. So yung mga ka-viewers, nagbabad po siya ng mga seeds dito sa warm water. Kasi magpapatubo po kami doon mamaya sa baba. Ano ito pa? Okra. Tapos ito, beans. Kung sa atin yung Baguio beans. Ayan. Good afternoon mga ka-viewers. Plantito mo na yung peg natin. Dito lang kami mag-prepare kasi Nililipad yung lupa. pag sa loob, madumi. So ito po yung gagamitin natin ngayon na patubuan. Kasi ubos na yung binili namin na tray. So para ma-recycle din natin yung mga egg trays natin. Kasi tinabi talaga namin to. Para in case na wala kaming magamit, may naka-ready na. Check natin yung mga hinahalukay ni Dadong. So dito po niya nilalagay sa shed yung mga trellis niya. Ayan o. Tapos yung ibang mga gamit dito pang garden. Ayan yung mga paso na iba. Dito natin ililipat yun. Ililipat natin. Pag medyo lumaki na yung mga seedlings, may mga nakaabang po kaming pots para gumanda yung pagtubo nila. Kasi magiging crowded na yan sila pag medyo humaba na eh. So mas maganda dito kasi may hiwalay siya na shed, no? Ito lang naman yung mga nilalagay namin dito. Ito kasi mga paso na to. Sa bagay pa ilang taon na rin to pa, no? Ayan, no? Siguro sa sobrang lamig nitong winter, nabitak-bitak na siya. Ayan, no? Lumutong na. Nung nakaraan to, hindi pa to ganito ka sira pa eh, no? Lumutong na siya. Na rin kasi. Sa bagay, mga siguro 4 na taon na yan. Ito natin patuloyin. Ayan. Kunin ko yung... Dahil hindi na po ito ginagamit ni Denise, dito na lang daw niya ilagay yung mga egg trays. Tapos, dyan na lang namin muna patubuin. Sa loob niyan ng box yung mga seeds. Tapos mamaya, siguro, tatapat na lang niya dito yung grow light. nito. Yan. Dapat pa compact. Gamit natin. So, dito po namin itutuloy yung pagtatanim ng seeds.
Tapos, yung pong mga seedlings namin, update tayo ulit. So, ayan na po, halos na tumubo na nga at medyo lumaki na yung mga kamatis. Tapos, yun pong mga sweet millions na tomatoes, ayan o, tumubo na din. At, ayan, yung eggplants, medyo madami-dami na din doon sa dulo. Ang jalapeno, hindi pa tumubo. Pero at least, 'di ba? Parang mga 70% na yung mga tumubo dito. So, yan po ginagawa niya. Ni-spray niya muna ng tubig para medyo mag-moist yung lupa bago po niya ilagay yung mga seeds mamaya. Nung napunta tayo dito pa, parang ang dami din natin natutunan, no? Lalo na yung after ng COVID, no? Lalo na si Dadong natuto siyang magtanim. Ayan. Lalo na yung pagsimula ng pagpapatubo ng mga seeds, no? Kasi dati wala tong alam din si Dadong eh. Dahil nga, sabi nga namin, hindi naman kasi sila dun mismo sa pinaka-bukid na area. Kami yung nasa bukid na area. Sila, medyo malapit sila sa city at parang City na, walang mapagtamnan. walang pagtamnan, tama. At wala talagang space kasi yung mga bahay nila doon, siya, dikit-dikit, so walang space talaga. Squammy. Squammy pa. Yung sa amin naman, nagtatanim kami dati, mga palay, mga pailan-ilan na mga, more on, mga tubo, saging, ganun, mga, mga kamote, mga ganun, root crops. Pero yung dati, parang hindi ko na-experience na magpapatubo ng kagaya nitong mga kamatis, na, from seeds. Hindi ko na-experience yan. So, dito ko lang na, na experience na mabilis lang pala magpatubo ng mga ganyang, mga gulay. So, yun nga. May YouTube talaga malaking tulong, saka yung pagre-research mo sa Google, no? Kung paano mo alagaan yung mga plants. Kasi, kung mag-research ka talaga, magkakaroon ka ng ideas kung paano mo simulan yung pag-gardening, ganyan. Kung ano yung mga tips. Isa pa kasi mahal yung mga seedlings dito. Ayun nga. Kung gusto mo marami ang itatanim mo, no? Sa atin kasi, madali lang din talaga, kung alam mo lang kung paano mag-start talaga magpatubo. Kasi, kagaya niyan. Sa mga, halimbawa, makabili ka lang din sa palengke ng mga, mga gulay-gulay. Pwede ka talaga magtabi, ng mga seeds. Yung mga like kamatis lang na yan. Oo. Yung mga natirang mga sibuyas, di ba? Kaya, yun nga, sabi namin, kung dito nga po sa amin na hindi ganun katagal yung summer na season, nakakapagpatubo kami at nakakaani kami ng mga gulay, how much more dyan sa Pinas, na, diba, kumbaga parang, halimbawa sa mga lupa, parang madali ka nang di naman makakuha ng lupa na maganda, diba? Tapos, makagawa ka ng compost. Ito pala ipakita ko sa kanila yung harvest natin dati. Ah, Ito yung mga na-harvest po namin dati. ayan. Pinalagay lang namin sa freezer. Ito Ayun. magagamit mo to pag yung nagsigang ka, nagisa, basta gisado. Yung Na mga gusto. kamatis namin na itinabi bago mag-winter. Ilak mo maigit pa. So, kung isipin po nyo, malapit na pong mag-summer pero may mga ganyan pa kaming pwedeng gamitin. Walang problema yan na kahit ayan. Walang problema yan na frozen siya kasi ang kunin mo lang doon. Yung asin niya lang naman. So, ayan po pala ginagawa namin. Yung baboy na binili namin ng isang araw. So, andyan po nakaklase na yan. Nakabalot po siya sa ziplock. Tapos andyan, ilang layer yan.
6. Nandyan po lahat. Tapos nag-i-stock kami ng mga tuyo kapag yung may uuwi. Ayan, yung mga tuyo namin na yan. Mga tuyo ang pinifreezer namin. I-freezer nyo lang. Dito lang din naman natin natutunan yan, ano? Yung mga ganong klase. Yung mga ganong bagay, na pati pala yung mga gulay-gulay pwede i-freezer. So, marami ka talaga matutunan talaga pag nasa ibang bansa ka. Ayan, yung mga tuyo. Pusit, bilis. Ito yung mga label namin. Oh. So, after na mailagay siya doon, lagyan natin ng konting lupa. Lagyan natin siya na lupa sa ibabaw. Kailangan makubiran siya. Okay na, huwag masyadong makapal, ano? Yan, si okra. Ayan. Kung sa atin ay Sigarilyas. sigarilyas. Yan. Kakaiba yung kanilang sitaw dito o may kulay. Anong purpose kaya niyan? Baka ano niya yan, para hindi siya Madali masira? Oo. Yan mga ka-viewers, ano kaya yung purpose ng pakulay nila dito sa seeds ng sitaw? Comment nyo na lang. Pa-comment na lang po kung ano yung purpose niyang parang paint siya, no? Para ba ma-preserve yung seeds or para ma-protektahan sa ano? Ito yung gusto ko. Sa mga insekto or ano. Sana gumanda yung tubo nito, no? Para marami tayong magamit sa pinakbet. Kaya nga. Hindi lang kasi pakbit ang ano. Ang magagamitan pang yan. Adobo. Pang adobo, Diba? sinigang, diba? Basta marami. Maganda kasi pagka yung sa side pa, no? Ang daming sitaw. Kasi nga, pagka marami ng bunga, nako, ang ganda tingnan. May bulok na itatangan. Tumubo. Swerte. So, ayan po, after po niya takpan ng soil, ayan, in-spray niya ulit ng tubig. Ayan nga pala, yung pong seeds, pagka ganitong klase, pakita mo pa. Ayan, yung part na medyo matulis. Ito. Ayan. Yan yung dapat itusok sa, dyan, Pailalim. pailalim. Para yung tubo niya, dito na siya manggagaling sa kabilang side na. Yung nasa taas na part. Ayan. Ayan, lagyan natin ng label. So, ayan na. Takpan mo na pa. Yung pagtatanim kasi, ano yan eh, no? Kumbaga lifetime mo siyang magagamit talaga sa buhay pa, no? Lalo na pagka nasa probinsya ka, ang ganda ng panahon sa atin eh, no? Kumpara dito. Dito yung ano namin eh, itong spring lang yung paghahanda hanggang fall. Ayan. Diyan namin may enjoy yung pagtatanim. At saka magastos pa pati kasi kailangan every year bibili ka ng lupa. Ang lupa kasi, ano yan eh, pag nasa paso, okay naman. Kaso lang, kailangan mo rin naman talagang panibago para pang add mo dun, no? Kasi parang na ano din siya pa, no? Umiimpis. Parang kumukonte. Kukumpak. Magiging compact. So, maganda din na may panibagong lupa ka. Lalo itong patubuan. Dapat talaga bago yung lupa mo. So, ito po yung takip. Bubutasan lang po niya. Gandahan kasi na...
2 years na kasi natin pinili yan. Rupok. Tansyahin mo, huwag mong iangat. So, ayan, paitakip na natin yung pinapatakip ni Dadong. So, nilalagyan po niya ng takip to para makatulong nga sa pag-maintain ng temperature dito sa loob ng box para mabilis yung pagtubo ng mga seeds. So, bali ito, kung wala siya makitang takip, lalagyan niya na lang po to ng plastic wrap at lalagyan din niya ng mga butas-butas para, ayan, magkaroon din siya ng cover. Ay, wow! Nalagyan na pala niya dito ng pailaw. Cute, di ba? No? Oo, mas maganda siya pa. Sana dalawa, no? Para sa baba. Tapos yung Pangalawang layer na. dito ko na naman siya ilagay sana. Para ito na naman yung ilawan niya at saka yung mutin. Hindi, pag ano dito na lang oh. Masyado nang magastos tong plants ni Dado. So, yung iba po nandito. At, ewan ko. Baka ito pwede mo yan iakyat pa, no? Pagka yung medyo lumalaki ng konti. Doon sa lamesa. Pag ano na daw. Tsaga lang muna kami dito habang ano to, papatubo pa lang tong mga bagong tanim. At ayan. So, parang naging nursery po yung aming basement. Ganda nga tingnan eh. Ganda ba? Oo. Pero ano pa, alam mo yung suggestion ko sa'yo, pwede ka maglagay pa ng isang bulb dito. Ayan. Oo. Pag nakabili, Kasi meron siya ditong ito. bili tayo bukas. Na extension siya. So, kailangan niyang bumili ng plant light din. Para dito niya ilagay. Tapos, pwede mo na dito pa idikit yung dalawa para mailawan sila parehas. Diba? Oo, diba? Ganda na. Pwede rin na ito, ilipat doon. Tapos, Bulb na lang dito. Pwede tapos din. ito, ilagay ko sa likod dito. Para siya may stand. Diyan may ilagay yung bombilya. No? So, ayan po, mag-update na lang po kami. Siguro after a week, kung makatubo na tong mga seeds natin na bagong tanim. Na? Diba? Ang excited ako dyan kasi karamihan vines eh. Yung mga upo, Ayan, tsaka yung mga beans. Okra. Di ba? Nakakatuwa. Yung wing beans. Oo. Ito yung inaabangan ko din talaga yung sigarilyas eh. Bira kasi yan sa atin. Tsaka ang mahal yan dito. Kaya nga. Ayun. So, Dado, magpaalam ka na. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa sama sa amin sa pagtatanim. At ingat-ingat. Bye-bye. Salamat sa panunood mga ka-viewers.